Oh, hi guys! This is me again, Annie, and welcome to my vlog! For today's video, sasagutin natin yung katanungan na paano kung hindi ako marunong mag-bike? Pwede ba yun dito sa Japan? Dito sa Japan, ang karaniwang transportation na ginagamit ng mga trainee is yung bike. So, kung ang tanong nyo is kung pwede ba kung hindi ka marunong mag-bike at ano ang gagawin mo, ang sagot ay hindi po. Kailangan mong matutong mag-bike. Unang-una, dyan pa lang sa Pinas, ay tatanungin ka na kung marunong kang mag-bike. Lalo pag nagtitraining ka na. Kasi, kasama po yan sa training mo. Kagaya ko po, hindi po ako marunong mag-bike. As in, nag-apply po ako ay 31 years old na ako. Never po talaga akong nag-bike ever since. Talagang wala akong alam sa bike. Hindi ako nag-attempt na matuto niyan kahit nung bata pa ako. So, yan yung naging problema sa akin nung nag-apply ako ng Japan. Dahil syempre, pag tumatanda na tayo, mas mahirap na matuto. Kasi takot na tayo. Hindi gaya ng mga kabataan, mas madali talaga silang matutong mag-bike kasi wala pa silang takot. Wala po yung pinagkaiba sa paglangoy. Mas maganda kung masimulan matuto habang bata ka pa lang. Unang-una, sa training school pa lang ay kailangan mo nang matutong mag-bike. Dahil may exam din po ng pagbabike. Anong ginagawa sa exam na yon? Sa amin po, doon sa agency na pinag-applyan ko, naglalagay sila ng mga cones. Naglalagay sila doon sa kalsada, kailangan makaraan ka doon. Pa-8. Mga ilang balik na kailangan madaanan mo yon. Kailangan pa-8 yung gagawin mong pagbabike. Tapos pabilog, pa-straight, may mga test po na gagawin bago ka nila ipasa or bago ka makagraduate sa pag-aaral mo or sa training mo. Kaya, ang ginawa ko guys, nag-start na agad ako mag-aral ng pagbabike bago pa ako mag-apply. Sinisimulan ko na siya kasi hindi naman agad-agad matututo kang mag-bike. Lalo na kung sa kagaya ko na busy mommy, yan, hindi naman laging dun ang focus mo, di ba? Tapos sinasabayan mo pa yun ng pag-apply. Hindi naman siyempre isang agency lang ang pupuntahan mo. Tapos taga-probinsya pa ako, luwas ka pa ng luwas, di ba? So, yung time ng pag-aaral, sobrang ikli lang. Kaya ang ginawa ko, araw-araw na lang ako, kahit papaano mga ilang oras, makapag-bike ako sa isang araw. Then, after nung natanggap na ako, nag-training na, hindi pa rin ako sanay mag-bike. So, ang ginagawa namin guys, after ng klase, kasi diba guys, naka-dorm na kami, uuwi kami ng Sabado ng hapon. Hanggang 5 PM lang kami ng hapon. Nag-aaral kami sa bahay, tapos bumabalik kami ng maaga, ng Sunday, para makapag-training ulit kami or makapag-practice ulit kami ng bike bago matulog. Kasi Monday pa naman yung susunod na klase. Walang pasok ng Sunday. Bumabalik kami ng maaga para lang makapag-aral mag-bike. Kasi doon sa training school guys, is meron silang mga bike na pwede kang mag-practice. Ang tanong, bakit kailangan yung matutong mag-bike? Bakit nire-required ang pag-aaral ng bike? Unang-una guys, wala po ditong public transportation na nakapaligid sa inyo, hindi kagaya sa Pilipinas. Paglabas nyo po ng bahay, kung titingin kayo sa kalsada, most of the vehicles po is mga sariling sasakyan po nila. Sa totoo lang guys, sa almost 4 years ko dito, never pa akong nakasakay ng taxi. Yes. Kasi ang taxi dito guys, kailangan mong tawagan. On call lang po sila. Meron dito mga taxi stand, pero malalayo, lalo na sa mga kagaya kong probinsya, hindi siya accessible. Kailangan siyang tawagan. Pero since ang gamit kong SIM card is for data lang, at wala akong number, ay wala akong pantawag. Kung makikitawag ka naman guys, ang sasagot sa yung driver is, syempre, Nihongo de. So, paano gagawin mo? Ang hirap kayang makaintindi ng Nihongo sa telepono. Kasi wala yung action, walang sign language na nakakatulong sa'yo. Tapos minsan choppy pa, hindi kayo magkaintindihan, napaka-hassle. Lalo na kung bago ka lang dito sa Japan. Kahit na nag-training ka na o nag-aaral ka na ng Nihongo, iba pa rin yung personal na nakakausap mo mismo yung mga native Japanese. Kasi marami silang mga slang. Yung iba ang hirap intindihin, yung iba naman, kagaya sa atin, di ba? Sa atin, ang pinaka-native language natin is yung Tagalog, pero marami tayong mga iba-ibang dialects. So, ganun din dito sa Japan, guys. Di porket sanay ka na sa Nihongo, is yung Nihongo na yun na natutunan mo, ang maririnig mo dito. May mga dialects din sila. May mga pagkakaiba rin. Depende sa lugar nila. Kahit ang mga estudyante dito, guys, ay mga nakabike lang.
yung mga kabataan, makikita mo sila puro nagbabike. Hindi sila hinahatid ng mga magulang nila. Kung meron man naghahatid, bibihira lang po yun. Ang karaniwan po is nakabike sila. Kasi guys, sobrang safe naman dito ng kalsada. Kasi hindi ka guys sabi na sobrang crowded ng kalsada. Kaya nga nasabi ko wala dito masyadong public transportation. So, ang makikita nyo lang talaga is iilang-ilang mga sasakyan lang. Wala dito parang sa EDSA na sobrang haba ng traffic. Walang ganon. Tapos guys, wala dito nung may dadaan tapos paparang ka lang, nasasakay ka. Walang ganon. Ang motor nga guys, halos wala akong makita dito. Ilan-ilan lang talaga ang makikita mong motor dito. Mabibilang mo sa daliri mo ang gumagamit ng motor. Mostly mga kotse, yan, mga truck, yan, makikita mo sa labas. Yung mga ginagamit nila sa palayan. Kasi may buki rin tong paligid ko eh. May mga ginagamit silang tractors, yan, mga ganyan. Pagdating nyo dito sa Japan guys, bibigyan kayo ng tigitigisan yung bike na nakarehistro yon sa pangalan ninyo. Kaya kailangan ingatan nyo kasi kung ano man ang maging problema, alam na alam nila na kayo ang gumagamit ng bike na yon. Kasi may mga number yung bike nyo. Tapos isa pa guys, sa trabaho dito, walang susundo sa inyo na company car, yung mga ganyan-ganyan. Unless, kung ang pupuntahin nyo ay sobrang layo talaga. Yung susundiin kayo at ihahatid. Pero yung pasok kayo ng trabaho, kakaimono kayo, yung mga ganyang bagay, or mamimili kayo, yung mga ganyan. Kung malalapit, is nakabike lang kayo. Ako nga guys, nagpapadala ako ng pera sa post office. Pag binabike ko siya is nasa 25 to 30 minutes. Papunta pa lang yon. Imagine, almost 1 hour. Pagka nagpapadala ko, ganun kalayo yung inabike ko. Tapos naman sa trabaho ko naman guys, inaabot ako ng 10 to 15 minutes. Importante guys na matuto kayong magbike kasi hindi lang para sa health nyo, exercise nyo, masarap kasing magbike. Yung parang feel na feel mo yung paligid mo, nakikita mo lahat, pwede kang umalis kung kailan mo gusto kasi andyan lang yung bike, hindi mo lang kailangan tumawag. Tapos wala ka pang babayaran, free pa siya. Walang pamasahe, di ba? Then, alam niyo yun, minsan pupunta kayo sa garden, pupunta kayo sa park, magsasakura viewing kayo, mamimili kayo, mag-uukay-ukay kayo, yung mga ganyang moment. Mamimiss niyo yan pag hindi kayo marunong magbike. Saka talagang hindi kayo makakarating dito sa Japan nang hindi kayo marunong magbike unless siguro kung ibang visa nyo. Pero kung trainee visa kayo, mag-a-apply dito, 101% sure kailangan nyo matutong mag-bike. Yung kapatid ko guys, alam niyo yung company nila, ang bahay lang nila, kunyari ito yung factory, sa taas lang yung pinaka bahay nila, yung pinaka-apartment, pero binigyan pa rin sila ng tigit-tigisang bike, kahit hindi naman na kailangan ng bike. Kapatid ko rin kasi guys ay hindi marunong mag-bike. Kaya noon, nag-aral din siyang mag-bike, kaya lang pagdating dito, hindi pa rin siya ganun karunong mag-bike, nakaka-bike siya, malapit lang. Huwag kayong mag-alala guys, okay lang kahit hindi kayo yung sobrang galing yung mag-bike. Maipasa nyo lang yung bike test, okay na yun. Kasi ako guys, nung maipasa ko yun, okay na. Hindi na ako nag-aral hindi na ako nag-practice after nun. So pagdating ko dito, maraming beses akong nag-semplang. Totoo yun guys, maraming beses akong bumangga sa pader. Kung makikita nyo po yung bike ko, yung pinaka-basket niya, hindi na siya square. Pero baloktot na yung bakal niya kasi maraming beses akong nasisemplang na minsan may dumadaan na bike, hihinto ako kasi takot ako. Takot ako na baka mabangga ko siya or mabangga niya ako. Hihinto lang ako, hihintayin ko siyang lumagpas sa akin, saka pa lang ako aandar. Hindi ko kayang makipagsabayan, lalo na kung makikipot yung daan. Alam naman natin na yung bike lane is makikipot lang. Tapos ikaw gigiwang-gewang, tapos yung mata mo nakafocus ka lang kasi takot na takot kang masemplang. Lalo nung una namin kasi pagdating namin dito guys, naghanap kami ng gown. Meron kaming welcome party, parang ganon. So, sobrang layo nung tinilihan namin ng gown. Nakailang semplang ako guys. Sobrang hirap, nabangga pa ako dun sa mga halaman. Tapos muntik na akong ma-shoot sa kanal. Tapos naranasan ko rin guys, na-shoot ako sa bukid. Alam niyo yun, yung pilapil ba yun? May tubig siya. Na-shoot talaga ako, puro putik ako talaga. Naranasan ko yung guys. At sabi nga nila, hindi ka matututo hanggat di ka nagtutumba or hindi ka nasasaktan. Kasama yan sa process ng pag-aaral mong mag-bike. So, ayun nga, nagkasemplang-semplang ako, nagagasgas-gasgas ako. Twice nangyari na nabunggo ko yung katrabaho ko. Yun nga, sinubukan kong makipagsabayan. Nagsemplang. Ako lang nagsemplang siya, nakadadyo. Fortunately, yung pinagbaksakan ko is walang dumadaan na sasakyan. Kasi lumagpas ako sa bike lane. Tumalsik ako. So, sobrang swerte ko. Tapos,
napangalawahan pa, siya ulit yung nakasalubong ko. Hindi ko alam kung ang problema ba sa akin or sa kanya kasi minsan tulalay siya. Kaya guys, kung hindi kayo marunong magbike, simulan nyo nang mag-aral at sobrang enjoy naman magbike. Hindi kayo magsisisi. Sa ngayon, tinuturing kong best friend yung bike ko kasi imagine, mag 4 years na ako dito, never pa siyang flat. Siguro dahil sobrang ingat ko rin magbike kasi hindi talaga ako ganun kagaling magbike. Sobrang bagal kong magbike. Hindi ako yung kaskasero. Talagang nag-iingat ako guys. Ayoko kasi nung nagmamadali. Lagi ako maalis ng maaga para hindi ako malate. Kasi mabagal akong magbike. Yung mga bike nila, na flat na lahat. Yung akin na lang ang hindi. Kaya yan nga guys, kung magtatanong kayo kung pwede ba dito ang hindi marunong mag-bike, sorry guys, kailangan nyo talaga matuto sa ayaw. At sa gusto nyo, kung talagang gusto nyo mapunta dito, kailangan nyo matutong mag-bike. Okay, bago tayo matapos mag-video, mag-shoutout tayo. Naipunan na tayo ng maraming pasasalamatan kasi almost 1 month akong hindi nag-shoutout kasi ang daming nangyari sa buhay ko this past few days. Okay, shoutout kayo kay Desiree Baslo, Barbian Zion, Rica Malabalio, Madam Negi, Rosevin Ventura, Rose Angelica Avelonso, Ria Remesio, Saka Kida, Riza Ortiz, Joan Sanglo, Myla Dizon, Songlo, Joanna Songlo, Myla Dizon, Mama Rica, Jelay Canuto, Sarah Jean Dedale, Coraline Sixth, Ninfa Mendoza, Maria Scarpe, Jem Moreno, Gibro, Mar Navarro, Jean Perges, kay Jane Vlog, Michelle Alabiano, Julinica Iturralde, Mary Reyes Goriding, Angel Gamiao Jr., Les Dacudao, Mary May Balindot, Gabriel Ed, Gia Pamposa, Aisel Baslo, Nerissa Condor, Irene Celebran, Jeffrey Maquilian, Myrags, CJ Alaman, Laura Barotil, Marife Anastasio, kay Mark San Juan, and kay Connie Malyari. Yan, shout out po sa inyo guys. Thank you so much po sa pag-suporta sa YouTube channel ko, sa pag-subscribe at comments. Huwag po kayo maghihiyang magtanong kung may mga questions pa po kayo. Pwede niyo po ako i-message sa page ko, yung sa Instagram. Follow niyo lang po yung para yung updated sa mga post natin. And also don't forget to like, click the notification bell, subscribe, para naman marami pa kayong matutunan tungkol sa mga laban Japan. That's all for today and good night guys. Oyasu minasai. Bye!